si Teacher Ethel. Welcome sa aking EPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara! Let's learn and have some fun! Let's go! Ang email o electronic mail, ating alamin. Email. Ito ang pinakamabilis na paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe gamit ang internet. Trivia time! Alam niyo ba na ang kauna-unahang email ay ipinadala ni Ray Tomlinson ng ARPANET noong 1971? Anong tulong ang naidudulot ng paggamit ng email? Malaking tulong ang email sa mabilis na komunikasyon gamit ang internet. Ang mga dokumento o datos na nailalagay sa sariling email ay madaling nakukuha at nabubuksan saan mang lugar na may internet. Maaaring maglakip o mag-attach dito ng mga larawan, video, at musika. At ibadala ang mga mensaheng ito sa iba't ibang tao o organisasyon. Narito ang isang halimbawa ng email address. Bago ka gumawa ng sariling email, mahalagang malaman mo muna ang mga bahagi ng email address. Una ay ang username. Ito ang hinihinging pangalan tuwing ikaw ay gagamit ng email. Madalas ginagamit dito ang pangalan at apelyido. Pangalan ng domain. Ito ang pangalan ng mail server kung saan maaaring gumawa ng isang account. Halimbawa nito ang Gmail at Yahoo. Uri ng domain. Ito ay naglalarawan kung sino ang gumagamit o saan nanggagaling ang domain. Ito ang nilalagay pagkatapos ng mail server at isang tuldok. Uri ng domain at gamit nito. .com. Kumakatawan sa salitang commercial. Karaniwang ginagamit ng mga negosyo at commercial enterprises. .edu. Kumakatawan sa salitang education. Ito ay ginagamit ng mga paaralan at universidad. .net. Para sa salitang network. Ginagamit ng mga internet service providers at web hosting companies. .org para sa salitang organization, karaniwang ginagamit ng mga non-profit groups o trade associations. .gov para sa salitang government, ginagamit ito ng mga ahensya ng gobyerno. .pro gamit ng mga professionals tulad ng abogado at doktor. .info para sa mga informational sites. .int kumakatawan sa salitang international. Ginagamit ito ng mga samahang itinatag ng kasunduang pandaigdigan. Narito muli ang mga bahagi ng email address. Mga gawain sa email. Tara, subukan natin. Magandang araw! Ang video na to ay tungkol sa paggawa ng email o electronic mail. Sa mga aralin na to, malalaman ninyo ang paggawa ng email account, pag-sign in at sign out sa ginawang email account, at pagpapadala ng email. Para magawa natin ang gawain ito, mangangailangan tayo ng computer, laptop, cellphone o tablet na may internet. Tayo ay gagawa ng email account.
Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang Gmail sa paggawa ng account. Libre ito at madaling intindihin at gamitin. Sa inyong computer, gamitin ang internet at magpunta sa homepage ng Google at i-type ang www.gmail.com at pindutin ang enter. Hanapin ang Create an Account button at i-click ito. I-type ang lahat ng impormasyong hihingin ng Gmail upang makapag-sign up at magkaroon ng sariling account. Hihingin din ito ang gusto mong gamiting username. Hihingi din ito ng password na dapat i-type sa keyboard sa tuwing gagamitin ang iyong account. Binubuo ito ng 8 o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Dapat na laging tandaan ang inyong password at panatilihin itong sikreto. Dahil marami ng taong may account sa Gmail, titingnan nito kung wala kang kapareho ng username at kung maaari mo pa itong gamitin. Kung nagamit na ito, magbibigay ito ng mga suhestyon ng username na maaari mong gamitin. Kung wala itong kapareho, maaari mong gamitin ang ibinigay na username. Sundin ang iba pang hakbang na hihingi ng Gmail. Matapos gawin ang mga ito, makakalikha ka na ng sarili mong account sa Gmail server. Ayan, meron ka na ngayong sariling email account. Paano naman ang pag-sign in? Ilagay lamang o piliin ang inyong email account at i-type ang password sa loob ng box at pindutin ang next. Ayan, nakapasok na tayo muli sa inyong Gmail account. Subukan naman natin ngayon magpadala ng mensahe o email. Para makagawa ng mensahe sa email, i-click lamang ang Compose Mail na matatagpuan sa bandang itaas sa kaliwang bahagi ng inyong computer screen. I-click lamang ito at may lalabas na kahon ng bagong mensahe o tinatawag na Compose Mailbox. I-type ang address ng account na padadalhan ng mensahe sa kahon ng to. Siguraduhin tama ang na-type na email address upang maipadala ito ng maayos at mabilis. I-type naman ang paksa ng iyong email sa kahon ng subject. Halimbawa, Assignment in EPP ICT. Gamitin ang inyong mouse at itapat ang iyong cursor sa puting kahon sa ilalim. Ito ang tinatawag na message box. Maaari mo nang i-type ang inyong mensahe dito. Matapos i-type ang mensahe, maaari nang i-click ang send. Binabati kita! Alam mo na ngayon kung paano magpadala ng mensahe sa pinakamabilis na paraan. Kapag tapos ka na mag-email, siguraduhin na mag-sign out. I-click lamang ang larawan ng iyong account o email address na nasa itaas na kanang bahagi ng iyong computer screen at piliin ang sign out. Ganyan lamang kadali ang paggawa ng email account, pag-sign in at sign out sa ginawang email account at pagpapadala ng email. Tandaan! Isa sa bunga ng pag-unlad ng teknolohiya sa komunikasyon ay ang elektronikong liham o email. Ang email ang isa sa pinakamabilis na paraan ng pagpapadala
at pagtanggap ng mensahe sa ibang tao gamit ang internet. Ang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng email ay malaking tulong sa pagsasagawa ng pang-araw-araw mong gawain. Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, see you in class! Bye!